Napatitig si Johan sa mga larawang ibinigay sa kanya ng kanyang tauhan. Masaya siyang malaman na nakabalik na sa pag-aaral si Hazel. Kumunot ang noo niya nang makitang isang larawan ni Hazel kasama si Ricky. Parang biglang bumigat ang dibdib niya. Natutokso na siyang puntahan si Hazel ngayon para ilayo sa lalaking yun. Pero naisip niyang kailangan na siyang makalaya sa damdamin niyang ito. Hindi ba pinalaya na niya ito? Ano ngayon at nagsisintir ang kalooban niya sa sobrang selos na nararamdaman? Tumunog ang telepono. Sinagot niya yon. Nabili ko ng lahat ng mga assets nila sa iba't ibang bansa. Naisalin na yun sa account ni Benjamin Sr. Veloso sa Switzerland. Anang tinig ng isang lalaki sa kanya. Good. Isalin mo ng lahat ng accounts nila sa binigay kong pangalan. Utos niya sa lalaki sa kabahagyang napangisi. Maya-maya lang ay malilimas na ang lahat ng mga ninakaw na yaman na mag-amang Veloso. Pati mga assets na mga to sa iba't ibang bansa ay binili niya sa tripling presyo para hindi na mga ito makatanggi pa. Gusto lang naman niyang maliquidate na mga ito ang lahat ng assets. Gusto kasi niyang matiyak na wala ng pera ang mga ito kapag sinimulan na niyang tugisin ang buong pamilya nito. Nawala na sa ere ang lalaking kausap niya. Sumakay siya sa kanyang kabayo at pinatakbo yun ng matulin. Ilang buwan na rin naman siyang dito sa rancho. Lumuluwas lamang siya sa Maynila kapag namimiss niya si Hazel. Hindi naman siya nakikipagkita dito. Mula sa malayo'y kontento na siyang masilayan to. May mga oras na natutokso siyang lapitan na ito at aminin ditong tunay niyang nararamdaman. Ngunit tinitikis niyang kanyang sarili. Ayaw na niyang maging komplikado pang muli ang buhay nito. Ayaw na niyang madamay pa ito sa gulo ng buhay niya. Masaya na siyang at least ay namumuhay na ito ng normal. Mag-iisang taon na rin naman simula nang umalis si Hazel sa poder ni Johan, ngunit hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang lahat nilang mga alaala. May mga gabi pang ang hinahanap-hanap niyang mainit nito mga halik at ang matitipuno nito mga bisig. Masaya siyang naisaayos na niya ang lahat kahit pang alam niya na hindi niya naman magagawang lahat ng ito kung walang tulong ni Johan. Pero kahit naayos na niya ang lahat, alam niya may kulang pa rin sa buhay niya. Hindi niya alam kung paano niya makakalimutan ang lalaking yun or kung makakalimutan pa nga ba niya. Sabi nila first love never dies. Hindi kaya totoo yun? Pursigido pa rin si Ricky na patunayan sa kanya na seryoso ito at malinis ang hangarin nito sa kanya. Minsan pang nagugulat siyang bigla na lamang itong sumusulpot sa school para ihatid siyang pauwi. Ilang beses na niya itong binasted ngunit mukhang wala itong balak na tantanan siya. Si Ella naman ay ganun pa rin sa kanya. Hindi na nabalik pa dating closeness nila at hindi na niya pinilit pa ang sarili. May mga bagong kaibigan na rin naman siya sa school kahit pa nga iba pa rin yung pinagsamahan nila ni Ella. Pero naisip niya kung ayaw na talaga nitong pahalagahan ng friendship nila. Wala na siyang magagawa pa. Hindi niya ipipilit ang sarili sa taong ayaw naman sa kanya. Pagod na siya sa pagmamakaawa. From now on, pahahalagahan at uunahin na niya ang sarili niya bago ang ibang tao. Jamia, bigkas ni Johan sa pangalan ng dalaga nang tumawag ito sa kanya. Ilang buwan na rin simula nang huli silang magkausap. Nagpapasalamat siyang tinigilan na rin siya nito matapos niyang derechahang sabihin dito na kahit na anong gawin nito ay wala talaga siyang nararamdaman na kahit na ano para dito. Tumawag lang ako para ipaalam sa'yong babalik na ako sa Amerika. Matamlay ang tinig na sabi ng nasa kabilang linya. I guess, kailangan ko nang tanggapin ang katotohanan. Wala ka talagang pagmamahal sa akin. Hindi siya nagsalita. Pero gusto ko lang itanong sa'yo at sana sagutin mo ko ng totoo. May nararamdaman ka ba sa babaeng yon? Tanong nito kay Johan. Alam niyang si Hazel ang tinutukoy nito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Oo, matapat na sagot niya. Pero tinapos ko na rin kung anumang nararamdaman ko sa kanya. Gaya nga nasabi ko sa'yo. Mas okay na ako nag-iisa. Ayoko ng commitment. Napaiyak ito. Hindi ko lang matanggap na mas pinili mo siya kaysa sa akin. Sabi ni Jamias sa kanya. Bakit siya? At hindi ako? Ano bang meron siya? Ano bang meron sila na wala ako? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Hindi rin niya alam ang sagot. Kung tutuusin ay maganda rin naman si Jamia. Matalino at matagumpay. Pero lahat ba ng tanong may sagot? I don't know, Jamia.
Halos paanas lang nasabi ni Johan dito. Hindi ko rin kayang ipaliwanag. Kung sana alam ko, mas madali ko makakalimutan si Hazel. Ani rito. Alam mo kung bakit ang sakit-sakit nito? Dahil kahit kailan, hindi mo ko binigyan ng pagkakataon na mahalin ka. Ang tagal kong kinimkim tong nararamdaman ko. Noong wala na si Samantha, nagkaroon na ako ng lakas na loob na sabihin sa'yo na mahal kita. Pero may mahal ka ng iba. Ni hindi ako nagkaroon ng chance kahit na kailan. Jamia. But don't worry. From now on, tatapusin ko na kung ano man tong kahibangang nararamdaman ko para sa'yo. Pilitang ngiting sabi nito sa kanya. I guess, yan ang pinakatamang gawin, Jamia. Aniya sa dalaga. Pero kung pipigilan mo ko, hindi ako magdadalawang isip, Johan. Gusto ko lang malaman mo na palagi nakabukas ang puso ko para sa'yo. Iyak nang iyak si Jamia nang matapos ng pag-uusap nila ni Johan. Next week ay nakatakda na siyang bumalik sa Amerika at ituloy ang mga plano niyang negosyo doon. Pag-aaralan niyang kalimutan si Johan kahit na hindi niya alam kung paano. Muli siyang nagsalin ng alak sa baso. Mas madali siguro sa kanya kung alam niyang ang ate niya ang kasama ngayon ni Johan. At least ay alam niyang maligayang kapatid niya sa piling nito. Pero hindi Kung pwede nga lang turuan ng puso niya, ibang lalaki na lamang sanang kanyang minahal para hindi siya umiiyak ngayon. Ang dami-dami namang naliligaw sa kanya. Bakit si Johan pa? Ma'am, nasa labas po mami niyo. Ang maid niya sa kanya. Tiningnan niya ito ng masama. Hindi ba sinabi ko na sa'yo ayokong tumanggap ng bisita? Bulyaw niya rito. Hindi naman po ibang tao ang mami niyo. Nangangatwiran ka pa, sigaw niya. Dinampot ni Jamie ang ashtray at binato rito, ngunit mabilis tong nakailag. Leche, lumayas ka na dito sa bahay ko. Wala kang silbi. Ayaw ko na makita ka pa dito. Sayang lang ang pinapasweldo ko sa'yo. Hindi mo ginagawang mabuti ang trabaho mo. Jamia, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Samantala, mapakla ang ngiting pinakawalan sa labi ni Johan habang pinapanood ang paglilitis ng Senado sa mag-amang Veloso. Naka-wheelchair pa at naka-neck brace ang matandang Veloso habang ang batang Veloso tumataas daw ang BP, sabi ng doktor nito. Napapailing na lamang siya dahil alam naman niyang kagabi lang ay napuyat pa ito sa pagmamadyong kasama ng mga kumpadre nito. Marahil ay hindi pa alam na mag-ama na nalimas na niyang lahat ang bank account na mga ito sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon pa lang ay para nakikinikinita na niya ang pagwawala ng mga ito sa oras na malamang wala na ang lahat ng mga ninakaw nito. Hindi magtatagal at ibabalik rin niya yon sa taong bayan. Alam naman niyang pupuntahan ng investigasyon. Nasasayang lang ang perang ginagastos dahil wala ring mangyayari sa kaso ng mga to. Kaya siya nang tatapos sa kaso. Tinawagan niyang kanyang mga tauhan. Masyadong mahigpit ang security para sa mag-amang Veloso, lalo na ngayong nililitis ang kaso nito. Ngunit may mga binayaran na siya sa loob para madukot ang mga ito. Ready na ang lahat, boss. Anang lalaki sa kabilang linya. Pagkalabas nila sa Senado, may nakahanda na mga tao natin na dudukot sa kanila. Paniniyak nito sa kanya. Areglado ng lahat, malinis ang trabaho, at gaya na sinabi niyo, walang bakas na may iwan. Inaasahan ko yan. Ani ang inoff ng telepono habang matiin na nakatingin sa kawalan. Nangangalit ang kanyang mga bagang. Gusto nang kumawala ng kinikimkim niyang galit sa kanyang dibdib. Mamayang hating gabi ay uumpisahan na niyang tapusin ang kanyang nasimulan. Matagal na panahon na rin niyang pinaghandaan ang paghaharap nila ng mga Veloso. Pinaputok niya ang kanyang mga daliri. Siya mismo tatapos sa mga to. Gusto niyang makita ang mga ito unti-unting namamatay sa kanyang mga kamay. Hindi na siya makapaghintay pa. Uminom si Johan ng alak habang iniisip ang lahat ng mga masasakit na pinagdaanan niya. Simula nang mawalang mga magulang niya. Nagkamali kayo ng kinalaban. Halos paanas lamang nasabi niya. Dinampot niyang kanyang baril at pinaglaruan yun sa kanyang mga daliri. Nasasabik na siyang muling iputok yun. Niradyohan ni Johan ang kanyang mga tauhan sa warehouse upang ihanda yun para sa mga importante niyang panauhin. Tiniyak niyang magugulat ang mag-amang Veloso sa pag-surprise party na inihanda niya. Alauna ng umaga'y tinawagan na siya ng kanyang tauhan para ibalita sa kanyang hawak na ng mga ito ang mag-ama.
Nagmamadali siyang sumakay sa kanyang mamahaling motorsiklo at kaagad yung pinatakbo patungo sa warehouse. Nakapiring ang mga mata ng mag-ama at nakatali ang mga paa at kamay habang nakaupang mga ito sa bangkuan nang dumating siya. Anong kailangan niyo sa amin? Kung pera lang tatawagan ko mga tauhan ko para bayaran kayo. Dinig yung sabi ng matandang Veloso. Napangisi siya. Sigurado ka bang may pambayad kayo? Tanong niya dito. Gagawa ko ng paraan na mabayaran ka. Magkano bang kailangan mo sa amin? Hindi ka ba natatakot sa ginawa mong to? Presidente ako ng bansa, makapangyarihan. Kamatayan na magiging hatol sa inyo sa ginagawa niyong ito sa amin. Anang batang Veloso sa kanya. Yun ay kung malalaman nila kung sinong papatay sa inyo. Nakangising sagot niya. Hinubad niyang piring ng mga to sa mga mata. Nakakunot ang noo ng dalawa. Tinapat niyang hawak na flashlight sa matandang Veloso. Nasisilaw ito kung kaya't itinakip nitong isang braso sa mukha. Buksan niyo ng ilaw, utos niya. Kaagad na binuksan ng mga tauhan niya ang lahat ng ilaw. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? May pera ako, kahit magkano, babayaran ko kayo. Anang matanda sa kanya. Napangisi siya. Wala ka ng pera, lahat ng mga nakatago mong account sa iba't ibang bansa, nalimas na namin lahat, sabi niya rito. Gulat ang mag-ama. Sinanyasan niyang isa sa mga tauhan niya para buhayin ang projector. Mula doon ay parang nanonood ng isang pelikulang mag-ama habang pinapakita sa monitor kung paano isinalin isa-isa ng mga tauhan niya sa iba't ibang pangalan ang mga nakatagong yaman na mga ito sa labas ng bansa. Napasigaw sa galit ang matandang Veloso. Tawa siya ng tawa habang pinapanood ang reaksyon ng mga to. Bakit yung ginagawa sa amin to? Tanong ng batang Veloso. Hindi ka ba natatakot? Presidente ako ng Pilipinas. Bukas, hindi na ikaw ang president ng Pilipinas. Saka, kahit pa hindi kita patayin ngayon, sa dami ng kasong kinasasangkutan nyo, palagay nyo makakalusot pa kayo? Sabi niyang ikinasang hawak na baril. Pero, mas gusto kong akong tumapos sa inyong dalawa. Ano bang atraso namin sa iyo? Tanong ng matandang Veloso. Bakit parang galit na galit ka? May mga negosyo ba kayong nasagasaan ko? Pwede tayong mag-usap at ikaw ang nagpapatay sa mga magulang ko. Bulyaw niya rito sa katinutok ditong baril. Napakunot ang noon ng matanda. Natatandaan niyo bang mag-asawang Bentacourt na pina-ambush niyo noon dahil nahak nila yung lihim na pinakatago-tago niyo? Nagkatinginan ang mag-ama. Ako ang nag-iisang anak nila. Ako si Johan Bentacourt, a.k.a. Johan Montifalco, sabi niya sa mga to. At akong tatapos sa inyo. Nangangatal sa takot ang mag-ama. Pero bago ko kayo patayin, gusto ko nga palang malaman nyo na ako nag-leak ng information sa media tungkol sa ilang biling ninakaw nyo sa ITF deal nyo with China, sabi niya sa mga to. Ikaw ang... Nangangalit ang mga ngipin ng batang Veloso. Kitang-kita niya ang pagkuyom ng mga palad nito. Alam niya kung makakagalaw lamang to, marahil tumayo na ito't inundayan siya ng suntok. Kita niyang pumumula ng mukha nito sa galit. Ang matandang Veloso naman ay parang nahihirapan ng huminga. Mistulang naninikip ng dibdib. Nakatingin lang siya sa mga ito habang patawa-tawa. Nag-e-enjoy pa siyang panoorin ng mga ito habang nahihirapan. Kung tutuusin ay kulang pang pagpapahirap na ginagawa niya sa lahat ng atraso ng mga ito. Hindi lamang sa kanya kung hindi sa buong bayan. Pinagtataka niyang may mga taong sobrang ganid at walang pakialam kahit naghihirap ng mga nasasakupan basta mabusog lang ang tiyan. Hindi ba kayo nakokonsensya? Ang daming nagugutom ng mga Pilipino pero wala kayong pakundangan sa pagnanakaw? Mga halang ang kaluluwa niyo? Sa palagay mo, may malinis pang namumuno ngayon? Pare-pareho lang lahat? Kung hindi kami magnanakaw, ibang tao ang magnanakaw. Sigaw ng batang Veloso sa kanya. Sa galit ay sinampal ni Johan ito ng sunod-sunod, saka sinapak. Tumugong ilong nito sa lakas ng kamao niya. Nagdidilim ng paningin niya. Walang puwang sa mundong ito ang mga taong tulad ng mag-amang ito. Mas masahol pa kayo sa pinakamababang uri ng hayop. Galit na sabi niya. Hindi na siya nakapagpigil pa. Pinutok na niyang baril sa sentido ng batang Veloso, saka nalilisik ang mga matang tiningnan. Ang matandang Veloso na napaihi sa pantalon sa sobrang takot. Anak! Tumutulong luhang sambit nito habang nakatingin sa anak na unti-unti nang nawawala ng buhay. Huwag ka na magaksaya ng luha, tanda. Maya-maya lang makakasama mo na rin ang anak mo sa impyerno. Nakangising sabi ni Johan dito.
Wala nang kahit nakatiting na awa siyang nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang galit. Maawa ka! Maawa ka! Nagsusumamong sabi nito sa kanya pero parang bingi siya sa pagmamakaawa nito. Itinutok niya sa ulo nitong hawak na baril at saka kinalabit yun. Nakita niyang bumulagta ang matanda. Unti-unting kumawalang mga luha niyang kanina pa niya pinipigilan. Pakiramdam niya tuluyan na siyang nakawala sa mapait niyang kahapon. Ngayon na ipaghiganti na rin niya ang pumatay sa mga magulang niya. Linisin niyo ng kalat, utos ni Johan sa mga tauhan niya saka sumakay na sa kanyang motorsiklo. Samantala, nabitawan ni Nora ang hawak na kutsara at tinidor nang mapanood ang nangyari sa presidente at sa ama nito. Bigla niyang naalala si Raul. Parang iisang estilo kung paano pinatay ang mga to. Napalingon siya sa mga kasamahan sa koreksyonal. Natahimik ang lahat at nakatuon lang sa panonood ang atensyon ng mga to. Napakagitlabi siya. Mukhang naniningil na ang tadhana. Alam niyang lihim ni Raul Falcon at ng pamilya Veloso. Ngunit matagal na nangyari yun. Sino bang nasa likod ng mga nangyayaring ito? Malakas ang kutob niya na iisa ang pumatay sa Veloso at kay Raul. Miss, sayo yata to. Anang gwapong estudyante kay Hazel nang malaglag ang ballpen niya habang naglalakad siya papasok sa kantin. Ah, oo, thank you. Sabi niyang kinuha ditong kanyang ballpen at sinilid yun sa kanyang bag. Napansin niyang hindi pa rin umaalis sa harapan niya ang lalaki. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Yes, may kailangan ka pa? Hindi naman siguro masama kung makuha kong pangalan mo. Madalas na kitang nakikita kaso nahihiya akong lapitan ka. Very friendly sabi ng lalaki sa kanya. Hazel, tipid na sagot niya. Dre, anitong nilahad ang kamay sa kanya. Short for Andres. Hindi ko alam kung bakit yun ang naisipang ipangalan sa akin ng parents ko. Ngumiti siya. Hindi naman mabantot pakinggan ah. Hindi ba? Nababantutan kasi ako eh. Tumatawang sabi nito sa kanya. By the way, magla-lunch ka rin ba? Okay lang ba kung sumabay sa'yo para namang magkakilanlan pa tayo ng mabuti? Nagkibit-balikat lang siya. Hindi ko naman pag-aari yung mga tables and chairs dito sa kantin eh. Aniya. 3 taon ang matulig na lumipas. Nakagraduate na ng pag-aaral si Hazel at ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang industrial company bilang researcher. Naging kaibigan na niya si Dre at naging isa sa mga masugid niya manliligaw. Si Ricky hindi pa rin naman tumitigil sa pakipagkaibigan sa kanya at si Ella ganun pa rin. Simula na magkalamat ang kanilang friendship ay hindi na sila nabalik sa dati. Nagkaroon din naman siya ng ibang kaibigan na kagaya ni Arlene at Eunice. Ngunit hindi gaya ng dati, hindi na siya basta-basta nagtitiwala kahit na kanino. Sa 3 taong nagdaan, naging okay naman ang buhay ni Hazel. Ngunit masasabi niyang hindi pa rin siya ganap na masaya. At ayaw man niyang aminin sa kanyang sarili. Hanggang ngayon si Johan pa rin ang nilalaman ng kanyang puso. Simula na maghiwalay sila, hindi na sila nagkita pang muli, ngunit wala yatang araw na hindi siya naghihintay at umaasang isang araw ay muling magkukrus ang landas nila ni Johan. 3 taon na siyang naghihintay at nangungulila sa pagmamahal nito. May mga matitino't gwapo naman siyang manliligaw pero ewan ba niya kung bakit hindi niya mapilit ang sarili na ibalik sa ibang nararamdaman. Ayaw naman niyang makipagnobyo for the sake of makikipagrelasyon lang siya kahit na hindi naman siya masaya. Kaya nga minsan sumasagi sa isip niyang tatandang dalaga na lang siya marahil. Handa na rin siya kung sakali mang magkaganon nga. Sa loob ng 3 taon na yon, hindi na muling nagkrus pang landas nila ni Johan. May mga gabing umiiyak pa rin siya, nangungulila at nananabik sa mga yakap at halik nito. Ilang beses nga niyang tinangkang puntahan ito sa bahay nito, ngunit sa tuwin ay tinatalo siya ng nararamdamang hiya. Besides, baka masaktan lang siya. Baka may makita lang siyang hindi niya inaasahan. Hindi pa siya handang makita si Johan kasama ng ibang babae. Pagkatapos ng kaso'y wala na rin siyang naging ugnayan pa kay Atty. Mendez. Pinapirma lang siya nito para sa annulment papers nila ni Johan. After 2 months ay dumating ang sulat sa kanya at ang mga dokumento na nagpapatunay na napawalang bisa ng kanilang kasal. Hindi nga siya natuwa nang dumating ang sulat na yon. Sa halip, biglang nanikip ang dibdib niya. Pakiramdam ni Hazel, tuluyan na nagwakas ang lahat ng mga masasaya niyang panaginip. Nangangahulugan lamang na kailangan na niyang magising sa katotohanan at tanggapin na wala na sila ni Johan. Sa bagay, hindi naman naging sila.
Yung namagitan sa kanila'y tawag ng laman lang para sa lalaki. No more, no less. Siya lang naman itong umasa. Siya lang itong hindi nakapagpigil sa sarili at na-in love. Last week ay tumambay pa si Hazel sa convenience store sa tabi ng kumpanya nito. Buong maghapon siya doon, hindi nga niya alam kung anong kalokohan ang pumasok sa utak niya. Pero kahit yung building lang ni Johan ay masaya na siyang makita. Pakiramdam niya, kasama niya si Johan habang tinititigan ng napakatayog na building nito. Ilan kaya mga babaeng gaya niya na ganito kahibang sa pag-ibig? Napailing siya. Nananaginip na naman siya ng gising. Ibinalik na niya mga mata sa monitor ng kanyang laptop habang umiinom ng mainit na kape. Hindi gaanong matao ang coffee shop malapit sa pinapasukan niya kung kaya't gustong-gusto niyang tumatambay dito. Minsan ay dito rin niya tinutuloy ang kanyang trabaho, total ay malakas naman ang internet dito. Huwag nga lang siyang guguluhin ni na Eunice at Arlene dahil nauuwi sa pakikipaghuntahan ang oras niya. Pero this time ay hindi ang dalawang office mate niya ang dumating kung hindi si Dre. Alam na kasi nitong tambayan niya after office hour kung kaya't madalas ay dumadaan ito dito para lang silipin siya. Malapit rin kasi ito sa trabaho niya ang pinapasukan nito. Isa na itong city engineer at marami na rin naitayong mga negosyo sa loob lamang ng 3 taon. Madalas siyang tuksohin ni na Eunice at Arlene. Ano pa raw ba nga hanapin niya kay Andres? Bukod sa secure ng future niya dito'y hindi naman maitatanging napakagwapo rin naman ito. Napapangiti na lamang siya kapag sinasabi yun ng mga kaibigan. Hindi siya nagkakwento sa mga ito ng tungkol kay Johan. What for? Para mapagtawanan lamang siya ng mga ito sa kahangalan niya? Hi, sabi ni Dre na hinilang bangkot na upo sa tapat niya. May time ka naman siguro para mag-dinner? May bagong bukas na restaurant malapit dito. Check natin? Nagkibit siya ng balikat sa katiningnan ng kanyang wristwatch. Sige, pero masyado pang maaga para isipin natin ang dinner. Aniya sa binata. Napangiti ito, kumunot ang noo niya. Why? Wala lang, natutuwa lang akong titigan ka, sabi nito sa kanya. Sinimangutan niya to. Tigilan mo nga yan, aniya rito. Kapag nag-umpisa ka na naman ng mga ganyan, hindi na ako makikipag-usap sa'yo kahit na kailan. Pahirap na sabi niya dito. Grabe ka naman, bakit ba hindi mo ko hayaang mahalin ka sa ganitong paraan? Tanggap ko naman na hanggang tingin na lang ako eh. Tila nagpapaawa pang sabi nito sa kanya. Pero sana hayaan mo na lang ako, okay? Andres! Sita niya dito. Nag-uumpisa ka na naman. Hay naku, huwag mo sayangin ang panahon mo sa akin, pwede ba? Hindi niya alam kung maiinis o maawa sa kaibigan. Alam niyang pakiramdam na nagmamahal at naghihintay sa wala at ayaw niya maging ganun din si Dre. Hindi ko naman sinasayang ang panahon ko sa'yo. Masaya ako sa ginagawa ko. Samantala, parang may nagsipag lundagang mga kabayo sa dibdib ni Johan nang lumapag ang eroplanong sinasakyan niya sa Manila International Airport. Nang mamatay ang magamang Veloci, lumipad siya ng France at doon muna naglagi sa loob ng 3 taon. Sinikap niyang kalimutan ang lahat at magsimula ng bagong buhay. Nagdesisyon na nga siyang wag nang bumalik pa sa Pilipinas, totally wala na siya negosyong babalikan pa dito. Na-liquidate niya ng lahat ng assets niya sa Pilipinas at pinamudmod sa kanyang mga tauhan dito para makapag-umpisa mga ito ng bagong buhay. Ang Montefalco Corporations naman ay isinali niya sa pangalan ni Hazel at ang ilan niyang mga bank account dito sa Pilipinas ay ibinalik nitong lahat kay Atty. Mendez. Hinayaan na lamang niyang pamahalaan yun ng matanda. Sinabihan na lamang niya ito na ibigay yun kay Hazel sa oras na kailanganin niya ng dalaga. Wala na talaga siyang kaplano-plano na balikan pa ito. Ngunit aaminin niya na may mga sandaling hindi siya matahimik. Sa loob ng 3 taon ay sinikap niyang kalimutan si Hazel. Ngunit hindi naman siya nagtagumpay. Kahit na anong gawin niya, hindi na niya ito nagawang iwaglit sa puso't isipan niya. May mga gabi pa ngang nagigising na lamang siya na tinatawag ang pangalan nito. Hindi nga niya alam kung bakit kahit anong pilit ang gawin niya. Hinahanap-hanap niyang amoy nito, ang boses nito at ang lahat-lahat. Maging yung mga bagay na minsan ay kinakainisan niya sa ugali nito eh. Namimiss din niya. Wala nang ibang babaeng umuuko pa sa puso't isipan niya. Simula nang magkahiwalay sila nito. Shit, pinakawala niya ito noon dahil natatakot siya. Lahat kasi ng mahal niya sa buhay ay nawawala. Ayaw na niya pati si Hazel ay mawala nang dahil sa kanya. Ngunit mas nakakatakot palang ganitong klaseng pakiramdam. Yung nasa yun ang lahat pero hindi mo naman magawang maging masaya. Para siyang mamamatay sa labis na pangungulila. Ewan ba niya, ang dami namang magagandang babae sa Europe.
Ngunit ni isa man sa mga babae na kilala niya ay walang nakapantay sa nararamdaman niyang ito para kay Hazel. Hindi niya matukoy kung anong meron dito na wala sa ibang babae. Basta tsak niya lang, etong babaeng gusto niyang makasama. Kaya naman hindi na siya nakatiis, nag-book na siya ng tiket pabalik sa Pilipinas. At ngayong nasa Pilipinas siya ay parang pinuputakti siya ng takot. What if naka-move on na ito, tuluyan na siya nitong nabura sa puso't isipan nito. Bata pa noon si Hazel, baka yung inaakala nitong nararamdaman para sa kanya ay isa lang infatuation. Baka natatawa na lang ito ngayon kapag naalala siya. O baka nga kahit minsan na hindi na siya nito naaalala pa. Baka may boyfriend na to o baka nga may asawa na. Sa samot-saring naisip ay parang bumabaligtad ang sikmura niya. Waring gusto na niyang bumalik sa France. Natatakot kasi siyang baka wala na siyang babalikan pa. Sir Johan, okay ka lang? Tanong ng bodyguard / kaibigan niyang si Robbie habang inobserbahan ang mukha niya. Bahagya pa ito napangisi. I'm sure hindi na kayo sanay sa hangin dito sa Pilipinas kaya parang namumutla kayo. Hindi siya umiimik. Tinapik siya nito sa balikat. Welcome home sir. Sabi nitong sinakay na sa kotse ang dala niyang 2 maleta. Pagkatapos ay pumwesto na ito sa driver's seat. Naupo naman siya sa passenger seat. Gusto niyo bang silipin yung bago niyong bukas na restaurant sa Makati? Last week nag-opening yun sir and so far palagi maraming tao. Balita ni Randy sa kanya. Sige, total ay nagugutom na rin ako. Sabi niya sa lalaki. Kaninang dumaan ako doon, nakita ko si Hazel. Munti ko na nga siyang hindi makilala sir. Mas lalo siyang gumanda. Nandun si Hazel? Excited na tanong niya. Malapit lang daw doon yung opisina niya. Kwento nito sa kanya. Mukhang mayaman yung kasamang boyfriend sir. Parang nalaglag ang puso ni Johan sa narinig. Simula na magpasya siyang manirahan sa France ay talagang sinadya niyang tigilan ang kumuha ng impormasyon tungkol kay Hazel. Gusto na talaga niya itong makalimutan pero heto't hindi naman pala niya ito kayang kalimutan. Ano kayang gagawin ni Johan ngayong kahit dumaan ng maraming taon, tanging si Hazel pa rin ang tinitibok ng puso niya. Hanggang kailan siya matatakot na sundin ang tinitibok ng kanyang puso? Ano kayang mangyayari sakali magkita silang dalawa? Yan ang ating alamin sa susunod nating kabanata.